faith natin sa Panginoon. Faith natin sa Panginoon na huwag tayong mabagabag. Oo nga naman, huwag tayong mabagabag kasi si Jesus na yung nag-promise eh. Ang gawin na lang po natin ay sumunod na lang tayo sa kalooban niya. Palaging ipag-pray natin yung kalooban ng Panginoon. Dahil ano't ano pa man mga kapatid, yun yung pinaka-the best sa lahat. Ngayon naman mga kapatid, dadako po tayo sa pangkalahatang panalangin. Samahan niyo po ako manalangin sa ating Panginoon. Alalahanin po na natin ang ating mga kasama dito, mga kapatid dyan dito sa ating bahay palambahan. Yung mga taong nag-share, nagpapakalat ng mga salita ng ating Panginoon. Yung mga bansa na nakapalibot sa atin, kung ano man po yung mga nararanasan nila, at kung ano pa man po yung maiisip nyo ipanalangin, samahan nyo po ako manalangin, kahit tahimik lang po. At pagka po tayo ay nanalangin, tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Yun po ay sagrado, yun po ay napakamakapangyarihang Diyos at hindi po dapat natin binibiro. Huwag po tayong magingay, huwag po tayong gumawa ng mga bagay na makakatanggal ng focus ng ating pagpe-pray. Kasi yun po yung dapat natin iginagalang. Kasi pag national anthem nga, 'di ba? Tumitigil tayo pag umaawit ng ng pambansa awit. Kailangan pag sa Panginoon din, bigyan din po natin siya ng tama at sapat na respeto. Amen po ba? Amen. Sige po, manalangin tayo sa ating Panginoon. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. Sinasamba ka namin, Panginoon, itinataas ka namin, niluluwalhati ka namin pagkat karapat dapat ka, Lord, sambahin. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa kalakasan na dumilat kami, Lord, ng malakas. Salamat po, Lord, sa kalusugan namin, Panginoon, na bagamat may kinakaharap kaming matinding init, matinding mga problema sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil pinapaalala mo yung pagmamahal mo sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid namin na hindi po namin nakakasama sa aming gawain. Ama, ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng kanilang mga dinadaing, kanilang mga karamdaman na pinagdadaanan. Ikaw, Lord, ang nakakaalam at mas higit na nakakakilala sa bawat isa sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay na abutin po ang kanilang mga bagay na kinakailangan, Panginoon, na mapagtagumpayan. Ama, dalangin din po namin ang mga tao na nakakasama namin dito sa church, Panginoon, ang mga nanay po, na mga bata, Panginoon, nilalapit po namin sila sa inyo. Dalangin po namin, Lord, na paalalahanan po sila na ang araw na to, Panginoon, ay araw ng pagsamba sa iyo, araw ng pagpapasalamat, at araw ng pag-alala at pagkilala ng kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Dinadalangin din po namin, Lord, ang bahay panambahang ito. Salamat, Panginoon, sa ibinigay mo sa amin na space. Salamat, Lord, sa lugar na ito na patuloy kaming malaya na nakakaawit sa iyo, patuloy kaming nakakapagsamba sa iyo nang wala pong pumipigil sa amin. Salamat po, Panginoon, sa ginagamit mo, Panginoon, na mga tao upang ipakalat ang mga salita mo, ang mga missionaries, Panginoon. Lalong-lalo na po ang aming mga pastor, Panginoon, nilalapit po namin sila sa inyo. Mula po kay Pastor Randy, Panginoon, na namumuno sa Upper, Panginoon. Kay Pastora V, Panginoon, na namumuno dito sa Banaba, Panginoon. Sa kapatid po namin na si Brother Hill, si Brother Johnson, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, na nagbabahagi ng mga salita mo, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na lahat po ng kanilang panalangin, Panginoon, ay katagpuin mo, Panginoon. Alam mo, Lord, yung kanilang pinagdadaanan. Alam mo, Panginoon, yung kanilang mga daing. Alam mo yung kanilang mga problema sa buhay at itinataas po namin sila, Panginoon, na patuloy mo silang bigyan ng tapang upang maharap ang lahat ng bagay na yun, Panginoon. Alam po din namin, Panginoon, na mas higit mo silang kilala at alam mo, Panginoon, ang mga bagay na kanilang pangangailangan. Kaya, Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang pagtugon mo sa lahat ng bagay na yun. At Lord, dinadalangin din po namin ang bansang Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po sa bansang ito na malaya po kami nakakapagpuri. Malaya pong naihahayag ang mga salita mo, Panginoon. Dalangin po namin ang mga namumuno dito, Lord, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang kapulungan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang humbipo sa kanilang mga puso't isipan at mangyari nawa, Lord, ang iyong plano. Ikaw, Lord, ang mag-lead, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At ikaw din, Lord, ang magbigay, Panginoon, ng mabuting plano. At ikaw din, Panginoon, ang magbigay sa kanila, Lord, ng focus na patakbuhin bigyan ng pamamalakad, Panginoon, ang bansang ito. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga tao na naglilingkod at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy sila na mag-init
na magpuri lang, Panginoon, at magtiwala lang sa iyo. Ganon din, Lord, ang mga taong hindi pa naniniwala at hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, kaming tulungan upang maabot namin silang lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay din po ng mga kapatid namin, ng mga kamag-anak namin, mga kaibigan po namin, Panginoon. Itinataas po namin sila sa inyo, Panginoon. Ang mga taong wala pa pong personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos, Panginoon. Ikaw, Lord, ang patuloy na mag-reveal, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. Lord, nananabik kami sa pagbabalik ni Jesus. Alam po namin, Panginoon, na darating yung araw na matatapos ang lahat dito sa mundo at matatapos lahat ng hirap na meron dito. Dalangin po namin, Panginoon, na madatnan mo kaming gising, Panginoon. Madatnan mo kaming handa, Panginoon, sa pagharap sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nangako. Ang mga salita mo, Lord, ang pinanghahawakan namin, Panginoon. Dahil kung wala ka, Panginoon, wala po kaming magagawa sa mga buhay namin, Panginoon. Wala po kaming kaya, wala po kaming gana sa buhay na to, Panginoon. Alam po namin, Lord, na nababalik ka at napakalapit na, Panginoon. Wala na po kami sa taon, wala na po kami sa araw, wala na po kami sa oras, kundi nasa segundo na lang, Panginoon, sa iyo ang pagbabalik mo. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming hinahawakan, patuloy mo binibless ang mga buhay namin sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga bagay na dapat susuko na kami. Patuloy mo pinapaalala sa amin, Panginoon, kung gaano kami ka-bless, Panginoon. Ama, pinupuri ka namin, Lord, at pinasasalamatan sa gawain ito. Itinataas ka namin, Panginoon. Patuloy mo kaming i-lead, Panginoon, na makapag-focus kami, Panginoon, at makita namin ang kabutihan at kapangyarihan mo, Panginoon. At patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, na mag-focus kami, Panginoon, sa mga magagawa mo sa buhay namin, hindi sa mga kahinaan namin, Panginoon, upang ma-excite kami ng lalo, Panginoon, dahil nananapit kaming tunay, Panginoon, na makapiling ka, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Ayan, so kahit po matindi ang init, sige lang, tuloy lang tayo. Kasi mas kailangan po natin na magpalalim, magpalakas sa atin pong relasyon sa Diyos, nang sa gayon makayanan natin ang lahat ng hamon na ating pinagdadaanan at pagdadaanan pa. Kasi talaga naman pong hindi na tayo makakaiwas sa mga bagay na pwedeng mangyari sa hinaharap, pero ang maganda doon, ready ka, kapatid. Amen po? Handa ka, kayang-kaya mo ang lahat na pagdadaanan mo dahil nga kasama mo ang Panginoon. Meron din po tayong mga problemang kinakaharap, may mga kapatiran tayo na may pinagdadaanan sa kalusugan, may pinagdadaanan sa, tawag nito, relasyon sa pamilya. Pero kaya nga po, andun tayo sa paalala na magpanalanginan po tayo. Patuloy tayong magpaalalahanan sa pangako ng Diyos na huwag bibitaw. Magpatuloy lang dahil hindi lang naman tayo yung nakakaranas ng mga ganitong mga pinagdadaanan. Last Sunday, yung message ng Lord sa atin ay patungkol sa pagsubok. Tama po ba? Ang sabi doon, huwag nating pagtakan yung mga mabibigat na pagsubok. Tama ba yun? Sa Santiago? Dahil sa mga pagsubok na yan, pinatatatag, pinatitibay ang atin pong pananampalataya. At lagi pong may kaakibat na ginhawa, tagumpay, ano pa, pagpapala, reward galing sa Lord, pagkatapos po natin malagpasan ang mga pagsubok na yan. Kumusta na po? So ako sabi nga, sino ba nagsabi sa akin kanina mag-face mask daw ako kasi ako daw po'y bungal? Okay. Pero okay lang. Lilipas yan. Ilang araw lang. Oo, masasanay din. Kailangan po kasi dumadating na tayo sa punto na yung mga nagbibigay problema, kagaya ng sa ngipin, kailangan tanggalin. Sabi nga nung dentista, problem solve. Ay, ano ba nagbibigay sa inyo ng problema? Madami po, ilan yan. So talagang kailangan tanggalin. So, salamat sa pamamaraan na merong mga, anong tawag doon? May mga fake na ilalagay dyan, pero may proseso talagang pagdadaanan. So, kailangan daw 1 month, pero sabi ko, wala ko
bang medyo mas maliit-liit na ano? Ibig sabihin mas maikling pag-iintay kung kailan siya humupa? Pwede bang 2 weeks? Pwede naman daw. Sige, doon ako sa 2 weeks. Pwede na ako magpasukat. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos sa kabutihan niya sa buhay natin. Ano po? Dahil palagi po tayong nagtatagumpay. Amen po ba? Amen. Nagtatagumpay tayo sa tindi ng init. Ilang buwan na ba tayo nagtitiis? Mula pa ba February, March? Kailan yung matindi? March, ano? March, April, ngayon. So magme-May na. Nasa peak na ba tayo, Brother Aaron? Nasa peak na tayo ng init, no? Kasi magme-May na. Tapos medyo may mga oras pa na medyo kumukulimlim at umaambon. Nung last nga lang araw, akala ko bubuhos na yung ulan kasi talagang dumilim. Pero umambon lang pala at lalong nagpaalinsangan. Ano po? Lalong nagpainit lang sa ating pakiramdam dahil yung singaw. Kanina nga, pag bungad natin, di ba, sabi mo, Brother Johnson, na kaya naman pala, ay si Kim yata yung nagsabi nun, kaya naman pala medyo umaambon kasi kaya gano'n ang ano. Kaya sabi ko, nako, ang alimuong din, hindi rin maganda yan sa katawan natin, special sa mga bata, no? Pag nalalanghap nila, wala po yata si Bea ngayon. Tulog. May mag-aalaga kay Bea. Ayan, so salamat sa Diyos sa buhay ninyo. Mga kapatid ko sa faith na andun lagi yung inyong panahon para mag-fellowship tayo dahil alam ko na naniniwala kayo na ang fellowship natin ay makakatulong para tayo po ay mag-grow sa atin pong relasyon una sa Diyos at syempre po relasyon natin sa ating pong spiritual na family o spiritual na buhay. Kasi ito pong church ay practice, Sister Claire, sa atin pong spiritual family. Kasi pagdating po sa heaven, wala na po tayong gagawin kundi ang magpuri sa Panginoon. Hindi na tayo maaabala sa pagluluto. Salamat sa buhay ni Sister Helen, ni Lorna, ni Brother George na talagang nakatoka doon. At naniniwala ako na i-bless ng Lord ang heart nila na hindi man sila makaupo para mag-focus. Alam ko na ang word ng Panginoon ay powerful. At ito yung ministry nila eh. So kung saan tayo inilalagay ng Lord at nagpa-function ka para sa body of Christ, kapatid, hindi masasayang ang panahon mo o hindi mababaliwala ang oras mo. Kaya salamat po dahil sabi ko nga, ito ay pagpa-practice natin para pagdating natin, sabi diyan sa ating verse, in my Father's house, diba? Ang ganda-ganda dun sa isang salin na there are many mansions. Imagine niyo yung mansion, kung kayo dito sa lupa ay walang sariling tahanan, kapatid sa heaven may sarili kang tahanan. Diba? Yun yung inaantay ko kanina na kung dito, wala akong sariling akin, dito, squatter ako, dito, temporary lang, ilang taon lang ako sa isang lugar, lilipat na naman ako, may ganun, diba? Ilang dekada lang kami sa isang baryo, lilipat na naman kami, diba? Pero salamat dahil panghahawakan ko to hanggang sa last breath, hanggang sa pagharap ko sa aking Creator na meron na siyang ipiniprepare sa akin na place. Amen po? So pwede nyo rin sabihin, kung dito man sa mundo ang tahanan ko ay hindi ganun kaganda, tama po ba? Hindi ganun kaaya-aya, di ba? Lagi kang nagrereklamo, bahay lang pag tag-init, pag tag-ulan, hindi. May ganon, di po ba? Pero salamat. Kasi lahat ng yan ay lilipas. Mawawala, iiiwan. Salamat dun sa langit. Merong nakahanda na tahanan. Okay, very timely po ang message ng Lord sa ating lahat ngayon. Nung last Sunday nga, sabi ko, patungkol dun sa pagsubok, problema. Tinuruan tayo ng Lord na maging matibay sa kabila ng mga pagsubok. Ngayon naman, open, anong tawag nito, invitation ng Lord sa akin at sa iyo, kapatid, sa lahat sa atin. Ano yung pamagat dyan ng atin pong pag-aaralan? Rest in Jesus. So yung tunay na rest o kapahingahan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. Tayo po tayong lahat, mga kapatid ko sa faith, at tayo po ay basahin natin ng malakas yung binigay sa atin ng Diyos na salita niya. Okay? Sa Tagalog po, ang sabi diyan, Matthew 11, verse 28. Pakibasa, kapatid, ng malakas. Come on, church.
Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na naghihirapan at lubang na nilugatan sa inyong kasama-sama. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yes. Pasanin niyo ang aking pamato at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Amen. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamato at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Glory to God. Let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa inyo sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami dahil napakapalad po namin na sa kabila ng tindi ng init, may kalayaan po kami na magsama-sama upang ipahayag namin sa isa't isa na totoo ka, ikaw ay buhay at makapangyarihang Diyos. Nararanasan namin ang katuparan ng inyong mga pangako at ang mga salita mo itutuparin mo sa aming mga buhay. Mapapanaligan at mapangahawakan ang mga salita mo sapagkat dito kami nakasumpong ng katiyakan ng buhay na walang hanggan dahil sa iyo, Panginoong Jesus. Marapatin mo nawa kami sa inyong banal na harapan. Nawa ang bawat isa sa amin ay maging kalugod-lugod sa inyo at nawa ang puso ng mga anak ng Diyos ay bukas para sa salita mo, Panginoon. Ito ay handang ituwid, turuan, handang pagpalain, handang itama sa inyong banal na harapan nang sa gayon malayang makakilos ang banal na Espiritu sa buhay ng mga anak ng Diyos. Marami pong salamat, Lord, sa presensya mo ngayon. Salamat sapagkat ang pangalan mo, Jesus, ay sapat na upang kami ay makadama ng kapunuan, anumang kulang, upang makadama kami ng kapayapaan sa panahon na kami ay nababagabag, nagugulumihanan. Salamat dahil sapat ang grasya mo, Panginoon. Sapat ang biyaya mo sa amin upang kami ay magkaroon ng buhay na pag-asa sa hinaharap. Doon nakapukol ang aming tingin, hindi sa mga bagay na nakikita namin dito sa mundo. Pagpalain mo po ang bawat salita mo na aming pagsalusaluhan. Tulungan mo kami gabayan, banal na Espiritu. Kayo po ang aming maging guro ngayon. Unawain po namin nawa, maintindihan namin nawa ang bawat salita ng Diyos na amin pong mababasa, mapag-aaralan sa tulong mo, Holy Spirit. Thank you, Lord. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen at Amen. Makaupo na po tayong lahat. Praise God. Sa English version, come to me. Tama po ba? All you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Tama po ba sa English yun? For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Wow, ang sarap naman ang paanyaya ng Panginoon. Ang sarap ulit-ulitin yung verse na to na sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo, sa mga pagkakataon na nag-i-struggle tayong magpatuloy sa pamumuhay natin sa kalooban niya, andyan po yung kanyang imbitasyon. Sabi niya, lumapit ka sa akin, anak. Dito ka lumapit. Di ba pag meron tayong problema, mayroong dapat, may mga issue na dapat isettle sa atin, sa ating mga magulang. Di ba kadalasan sasabihin sa atin ng mga magulang, lapit, halika. Di ba? So may diin, may tapang, pero punong-puno ng pagmamahal. Amen po ba, mga kapatid? Di ba ganun tayo? Kahit nadudurog na yung puso natin dahil sa nangyayari sa ating mga anak, sa nangyayari sa kanyang buhay, sa nangyayari sa ating pamilya, still andun pa rin tayo bilang mga magulang. Lapit, halika. Di po ba? Kasi pag ang anak lumapit sa'yo, unti-unting nag-fade, nabubura yung mga nagawa niyang kasalanan. Tama po ba, mga parent? Pero pag yan nagmamatigas, kahit siguro gaano ka mahal mo, kahit gaano ka umiiyak ang loob mo, nananaig talaga yung galit. Nananaig talaga yung kasidhi mo na siya ay itama, i-correct, di ba? Eh kung bata pa yan, paluin, tama po ba? Kasi ganun talaga ang magulang eh. Doon tayo dinesign ng Lord. At ganun din ang Lord sa atin, mga kapatid ko, sa pananampalataya. May mga pagkakataon na kung kani-kanino tayo lumalapit. May mga pagkakataon kung kani-kanino tayo humihingi ng tulong pag may problema tayo. Pero kung babalikan mo at namnamin at bigyan ng halaga yung imbitasyon ng Lord, ang sarap pala
Di ba anong sabi niya? Lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Sino bang tao ang walang pasanin? Kahit yan ay single, hindi pa double, may pasanin pa rin yan. Diba? May mga kabigatan yan. Ano pang sabi dyan? At kayo, anong pangako? At kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. At anong sabi niya doon ni Jesus? Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ano ba ang pamatok, kapatid? Kung familiar kayo sa mga, ano ba yung nilalagyan ng pamatok? Kalabaw? Baka? Pwede ba? Kabayo? Pwede? Yung pamatok yung nandito sa lieg na siya ang, nandito lahat yung bigat kasi hinihila niya yung kalesa ba? Tawag? Okay. Sa amin kasi ang tawag nun karosa. So dito kalesa, pagkabayo, ang mayo. Tama? So ang sabi ng Lord, kaya nga mabigat kasi andun lahat. Kung gaano kabigat yung laman ng kalesa, ganon kabigat yung daladala nung kabayo man yan, baka man yan, kalabaw man yan. So ang sabi ng Lord, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Matuto kayo, ibig sabihin mag-aral kayo. Tuturuan ko kayo kung paano mapagaan, sabi ng Lord, sapagkat ako'y maamo at may bababang loob. So, hindi mapagmataas ang Lord. Hindi ang Lord nagbibilang kung ilang beses ka na niyang tinulungan. Tama po ba? Hindi binibilang ng Lord kung ilang beses ka na niyang pinatawad. Kung ilang beses ka na niyang hinango mula sa pagkadapa, paano kanya inangat, pero bumabalik ka pa rin. Pero still, andun open ang heart ng Panginoon. Ang sabi niya, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalihin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So, kita mo na, pwedeng nagtiis tayo ng ilang years, ilang buwan, na andun, pilit nating sinusolve mag-isa yung ating kabigatan, pilit nating dinadala mag-isa yung ating problema, hindi lang sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa ating trabaho, sa ating negosyo. Yun naman pala, pwede naman palang mapagaan pagkasama natin ng Diyos. Pag ang Lord pala ang magdala. At mga kapatid ko sa pananampalataya, meron pong kasaysayan sa Bible na pwedeng i-connect sa verse na to, sa message na ito ng Panginoon. Sa aklat ng Juan, nandyan po ba? Kasi umihingi ako sa Lord ng papalawak pa ang message na ito. Anong turo mo, Panginoon? Sabi nga kanina ni Brother JR, pag binasa mo yung word, una ka muna nitong i-bless, una ka nitong tuturuan bago mo ituro sa iba. At totoo po yun. Kaya nga mahalaga yung time na ibibigay mo, yung spend mong time para pag-aralan, namnamin, aralin mabuti yung mga verses na yan at ipanalangin sa Diyos na bigyan ka ng malinaw na kapahayagan. Aklat ng Juan, chapter 8, verse ano yan, kapatid? 3 to 11. Dumating noon, tama ba? Ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Periseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban kay Jesus o sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Next verse. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sinuman sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila ay isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harapan ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humatol sa'yo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan, umuwi ka na. At mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Hello, mga kapatid ko sa pananampalataya.
Pwedeng relate? Kung babasahin natin maigi yung word ng Panginoon, makikita natin doon na mas madalas napapagod tayo sa walang katuturan, like yung napapansin natin yung mali ng iba. Okay, tama. Pagpuna sa kulang ng iba. Kaya nga minsan, di ka pa napapagod. Hayaan mo na. Kasi kung talagang mali ang titingnan mo, hindi ka mabibigo, kapatid. Laging may mali kang makikita. Hello! Kasi wala pong perfecto. Kaya nga sabi dyan sa Matthew 7 verse 3. Tama ba? Meron ba? Matthew 7 verse 3. Kapatid, meron. Anong sabi? Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang kaso mo sa iyong mata? Bakit mo raw? Pinapansin. 7 verse 3. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang trosong Nasa inyong mata. nasa iyong mata. So, ang laki nun, di ba? Mas malaki yung nasa iyo, hindi mo makita. Na mas malaki yung kakulangan mo, kamalian mo, pero nakikita mo yung maliit na pagkakamali o pagkukulang ng iba. So, nakikita mo yung kahinaan ng iba, nakakapagod din naman yun, di ba? Nakakapagod din na makita yung kakulangan ng iba, nakakapagod din na makita na meron siyang mga pagkukulang sa'yo. Tama po ba? Kaya tama na. Kaya sabi ng Lord, wala bang, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, tama ba yun sinabi niya? Ano sabi? Hello, church, nakakasunod po ba? Anong sabi niya doon sa ano kanina, sa John? Sino man sa inyo, nakakasunod ba? Anong verse yun? 3:11. Nandyan ba, kapatid? Sino man sa inyo, tama po ba? Ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato sa kanya. May bumato ba sa babae? Wala. So, ibig sabihin, aminado sila. Aminado sila na wala ni isa man sa kanila ang malinis o matuwid. Sa verse 5, anong sabi dyan sa verse 5? Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano ang masasabi mo rito? Sabi niya kay Jesus. Nakakapagod din yung mga law ni Moises kung titingnan natin. Nakakapagod yun, nakakapagod sundin. Nakakapagod isa-isahin. Isipin nyo lang yung 10 Commandments, kung isa-isahin natin, nakakapagod. Nakakapagod laging maging perfect sa harapan ng tao. Nakakapagod mag-maintain ng imahe sa harapan ng madla para ka lang ma-please. Tama po ba? Nakakapagod mag-maintain ng lifestyle na talaga namang, na hindi naman talaga ikaw yan. Pero pinipilit mo para lang masabi ng mundo na kakaiba ka. Nakakapagod. At nakakapagod din magbalat kayo, kapatid. Tingnan nyo nga inyong katabi. Mukha bang nagbabalat kayo yan? Hello! Hindi naman siguro totoo. Ano po? Totoo ba? Sabihin nyo nga, totoo ka ba, kapatid? Plastic. Nakakapagod yan. Kaya magpakatotoo na tayo. Kung ano man yung totoo mo, ilabas mo. Hindi kailangan magpanggap. Hindi kailangan magbalat kayo. Dahil yun yung gusto ng Panginoon, yung totoo ka. Tama po ba? Tanggapin mo man ako, hindi ito ako, wala akong magagawa. Salamat at may Diyos na tumanggap sa akin. Amen po ba? Kaysa yung nahihirapan ka pang magtimpi. Tama po ba? Nahirap kang magtiis. Kung paano hindi lalabas yung tunay na kulay mo. Hello mga kapatid ko. Kaya ang sabi dito sa verse na to, kahit anong gawin natin, hindi natin kayang sundin ang batas ng Diyos. Dahil ang sabi sa Santiago, chapter 2, verse 10, nandyan ba? Ang tumutupad sa buong kautusan, tama po ba? Ngunit lumalabag sa isa, ay lumalabag sa lahat. So matibay yan, kapatid, na kung hindi mo masunod yung isa, nasunod mo yung 9, baliwala. So ang number 1 na pinakamahirap, huwag kang magsinungaling. Hello? Tama mo ba?
yun? Huwag kang magsinungaling. Isa yan sa batas. Isa yan sa 10 Commandments. So, hindi mo nasunod, pero yung siyam, nasunod mo. Bali, wala. Yun ang sabi sa James eh. Ang tumutupad sa buong law o kautusan, ngunit lumabag sa isa, ay lumalabag sa lahat. So, verse 7, ang sabi diyan sa 7, patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ay siyang unang bumato sa kanya, at muli siyang yumuko at sumula. So, anong sabi diyan? Nakakapagod din na pumatol, pumuna, sapagkat lahat naman tayo may kasalanan. Sabi niya sa Romans chapter 2, tama po ba? Romans 2. Tingnan po natin. Anong sabi sa Romans chapter 2? Basahin niyo po. Kaya nga, sino ka bang humahatol sa Sino ka bang humahatol sa iba? Wala kang maidadahilan? Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin? Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya? Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mo magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na yon. Kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos, sapagkat igagawad niya ang lahat, o igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasamaan. Ito po'y paalala sa ating lahat. Alam na natin ang truth. Mahal tayo ng Panginoon, kaya ang gusto ng Lord, magpatuloy tayong unti-unting mamuhay sa proseso ng pagbabago sa tulong ng Holy Spirit. Kaya wala na tayo sa posisyon na ating hatulan ang ating kapwa sapagkat hindi yan ang nais ng Diyos. Kaya dyan sa ating verse na ipinigay ng Lord sa John, anong sabi dyan sa verse, ano na tayo? 10 and 11. Anong sabi sa 10 and 11? Balik tayo para masundan. Pero si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po. Wala na bang humatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan, umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng Kasalanan. So, andun lagi, di ba? Andun yung finally, sabi ko nga, finally, thank you, Lord. Dahil ang natupad sa ang nangyari, ang nasunod dito ay ang umiral na batas sa kaso ng babaeng ito ay ang batas ni Jesus. Ano ba ang batas ni Jesus, mga kapatid? Love, forgiveness, yung grace na apaw-apaw, tama po ba? Ha? Be your parent. Thank you, Lord. So ay finally nga, sabi ko kanina, ang nanaig at umiral na batas sa kasong ito ng babae ay batas ni Jesus. Walang iba kundi ang pag-ibig at habag niya sa tao. Kaya ang sabi niyan sa Matthew 12, thank you Lord, Matthew 12 verse 7, nandyan po ba tayo? Nakakasunod po ba? Ano sabi niya sa 7? Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinahatulan ang mga walang sala. Sa Matthew 9, 12 to 13, bigyan din natin ng supporting verse yan, 12. Narinig sila ni Jesus. 12 to 13, anong sabi? Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot. Hindi nangangailangan ang manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang may sakit. Totoo naman po. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito, habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So, ang church ay hospital. So, ang lahat ng pumapasok dito ay may sakit. So, kung ikaw kapatid, hindi mo kinukonsider yung sarili mo na may sakit ka, hindi ka nararapat dito. Amen po ba? Kaya ka nandito kasi nangangailangan ka ng manggagamot. Nangangailangan ka ng kagalingan. Nangangailangan ka ng pagkalinga.
Nangangailangan ka ng kalakasan mula sa Panginoon. So, salamat sa Diyos kasi hindi ka niya nire-reject, kapatid. Hindi ka niya tinatanong, may pang-down ka ba? May ganong hospital pa ba ngayon? Na hindi ka tatanggapin pag wala kang pang-down? Wala kang pera. Marami na-experience ni Jess yun. Siya ang buhay na patotoo. Na kung wala siyang pang-down, hindi ka tatanggapin. Sa bagay kahit saan. Ultimo check-up, hindi ka nila bibigyan ng first aid kung hindi nila ilalatag sa'yo. Totoo po yun. Kasi talagang sasabihin nila, ang overnight po dito, ang emergency food dito, ganun agad. Oo. Sa aming tatay, emergency fee po dito, 2.5 agad. Oo. Oo, hindi ka nila agad pakikialaman, hindi ka nila ititreat. Saka kanila kukuha na ng BP, saka kukuha na ng kung ano-ano, di ba? Saka kanila interviewin, yun muna. Kasi pag sinabi mo sigurong, ay hindi ho ba ano, baka sabihin siya, ay hindi ho dito kayo nararapat. So salamat! Dahil yung sakit ng ating spirito, ng ating soul, hindi kayang lutasan o lunasan ng kahit gaanong kalaking ospital. Diba? Merong, ay doon po kayo sa ospital ng East Avenue, diba? Doon kayo sa Amang, doon kayo sa Labor, kasi doon may mga espesyalista. Diba? Ganun lagi sinasabi nila sa ating dito. Ewan ko ba, ano lang pala itong ospital natin, first aid lang. Pag nasugatan ka lang, opo, lalagyan ka lang ng band-aid at ano. Pero pag major problem na sa loob mo, itataboy ka na nila. Doon po, wala po kasi kaming facilities dito. Walang mga equipment. So nakakalungkot. Salamat sa Diyos. Dahil itong church ay, malaya. Kahit sino pwede. At sabi dyan, naparito ako hindi para sa mga magaling. Hindi para sa mga malulusog, kundi para sa may mga karamdaman. At isa tayo sa may mga karamdaman. Isa tayo sa may nangangailangan ng kagalingan. Sa lahat ng oras, kapatid, may nararamdaman tayo sa totoo lang. Maaring sabihin mo, physically fit ka, walang problema sa pangangatawan mo, pero ang kalooban mo, kapatid, kumusta yan sa harapan ng Diyos? May mga issue yan na ikaw lang at ang Panginoon ang pwedeng mag-solve. Tama po ba? Sa tuwi-tuwi na, yung mga attitude natin, yung pakikitungo natin sa ating kapwa, pakikitungo natin sa ating pamilya, especially pamilya. Hindi ko talaga yung palalagpasin kasi bago ka makitungo ng maganda sa iba, ang practice mo muna ay sa pamilya mo. Tama po ba? Pwede bang maging mabuti kang tao sa iba, pero napaka-bangis mo sa pamilya mo? Di ba hindi? Makikita at makikita yun, lalabas at lalabas yun. So kung napakabuti mo sa loob ng tahanan, lalabas din yun sa iba. Lalabas din yun sa kapwa mo. Kaya napaka-makapangyarihan at napakasarap pong ulit-ulitin yung salita ng Diyos. Balikan po natin ang Matthew 11:28. Anong sabi niya ulit? Sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ano-ano ba ang nagpapabigat sa atin? Kanina na-mention na yun ang ating kapatid. Nahihirapan lang naman tayo, nabibigatan lang naman tayo kasi marami tayong mga inaalala. Tama po ba? Mga inaalala na pilit natin sinusolusyonan sa sarili nating kakayahan. Diba? So ano ba ang turo ng Bible? Balik-balikan lang natin. Huwag na tayong lumayo. Philippians 4:6-7. Sa English, be anxious for nothing. Tama ba yun? But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ang sarap balik-balikan. Kaya pag nag-worry ka, Lord, di ba sabi mo, huwag ako mabalisa, huwag ako mabagabag sa anumang bagay. Sabi sa English, for nothing. Ibig sabihin yung mga pinag-aalala ko, wala namang pala. Nonsense. Nasayang lang yung oras ko. Nabawasan lang yung tao na imbis tumanda ako ng nabawasan ng, na-minusan ng 5 years, 10 years. Bakit? Kasi na-stress. Diba? Pag na-stress, nababawasan ang taon. Anong sabi dyan? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, anong sabi dyan, kapatid? Hilingin niyo sa Diyos
lahat ng iyong kailangan. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So hindi mo pa man nakakamit, wala pa man sa harapan mo, Lord, maraming salamat. Dahil ikaw ang magpo-provide. Thank you, Lord, sa mga taong gagamitin mo na instrumento sa kailangan namin. Salamat sa source, sa panggagalingan. Amen po ba? Ano bang sinabi niya sa bandang huli? At ang kapayapaan ng Diyos. Bakit nga ba sinabi niyang kapayapaan? Dahil sa tuwing nag-worry ka, wala kang peace. Tama po ba? Di ba pag meron tayong takot, may mga alalahanin tayo sa ating member ng family, sa ating pagkukunan ng ikabubuhay, nawawalan ka ng peace. Kaya laging mainit ang ulo, di ba? Pinagbubuntungan ng galit, ng init ng ulo ang member ng family o ang iyong kapwa, o minsan pa yung mga alaga, yung walang kinalaman, mga gamit, di ba? So makikita mo kung paano mo i-handle o paano ka magre-response kung ikaw ba ay marunong na lumapit sa Diyos. Kagaya ng sabi niya sa Matthew 11:28, lumapit ka sa akin, anak, sabi ng Lord. Sa akin mo ilagak lahat. At ang sabi niya, yung kapayapaan na nagmumula sa akin, ang mag-iingat sa iyong puso at isipan dahil nakipag-isa ka na kay Jesus Christ. Amen po ba, mga kapatid ko sa pananampalataya? Ano pa yung pangako niya? Para hindi tayo mag-worry. Ipagkatiwala ninyo, tama po ba? Sa Kanya ang inyong mga sa Kanya ang inyong mga alalahanin. 1 Peter 5:7. 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Sa English yata, cast all your cares, diba? Because He cares for you. Ang sarap. So bakit pa tayo mag-aalala, mga kapatid ko? Nag-aalala tayo hanggang kailan pa matapos ng init. Sa totoo lang ako, inaamin ko, naku, pag nagtindi-matindi yung init, mawawala ng tubig. Pag wawala ng tubig, wala kaming pagkakakitaan. Kasi tubig, ano po? Kasi dumadating talaga yon na pagka mahina na yung tubig, magkakaroon ng alternative na supply. So sa isang bloke, 2 days. Tapos papatayin, 2 days ulit. So ganun ba kadali yon? Di ganun kadali yun. Madali lang siguro kung napakarami mong imbakan. Diba? Marami kang pambili ng malalaking drum. Pero ang sabi ng Lord, huwag ka mag-alala. Bago pa man maubos, magsusupply ulit. Amen po ba? Bago pa mawalan, magbibigay ulit. So bakit ka mag-aalala? Meron pang verse doon na pinaalala sa akin ng Lord. Huwag mong alalahanin ang bukas. Sapat na ang alalahanin mo sa bawat araw. So thank you, Lord. Salamat po. Hindi ko pala pwedeng alalahanin yung next year pa. Kasi next year pa yun eh. Hindi ko na kailangan, hindi ko pala dapat inaalala yung next month. Kasi next month pa yun. Sapat na yung worry ngayon. At sapat yung provision ng Lord bawat araw. Hindi siya nagkukulang. So bakit tayo nakakaranas ng kulang? Nakakaramdam ng kulang. Kanina sabi ng kapatid ko, sabi niya, feeling ko, yung pakiramdam. Bakit nakakaramdam ka ng kulang ka? Hindi ka puno. Kasi hindi ka pala marunong makontento. Yung pala yun. Amen po ba? Kasi kung marunong tayong makontento, kahit wala yun, natututo kang magpasalamat. At hindi ka nagkakalap. Amen po? At lagi mong sinasabi, Lord, alam ko, napaka-on time mong magbigay. Hindi ka nauuli. Maaaring hindi ka rin nauuna. Lagi kang on time. At doon ka lagi, hindi mo ipapahiya yung pangalan mo. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang linaw ng mensahe ng Lord sa atin ngayon sa Matthew 11:28. Napapagod tayo sa maraming bagay. Napapagod na tayo mag-isip kung paano masolusyonan yung ating mga problema. Napapagod, nakakapagod harapin ang mga paulit-ulit na obligasyon, tungkulin, obligasyon mo sa trabaho, sa amo, obligasyon sa pamilya, paulit-ulit lang. Pero salamat dahil andun lagi yung paanyaya sa atin ng ating makapangyarihang Diyos. Lumapit kayo sa akin. Amen po ba? Kayong mga nabibigatan sa inyong mga pasanin. Ang sabi niya dyan, bilang hamon ko sa bawat isa sa atin, mga kapatid ko,
Hebrew, andyan po ba? Chapter 4, andyan po ba kapatid? 14 to 16. 14. Sa ating pagtatapos, ito po yung hamon na iiwan ko sa ating lahat. Kaya nga, tama po ba? Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Praise the Lord! Salamat dahil ang pinaka-high priest natin walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang nagbigay sa atin ng magandang halimbawa kung paano tayo makapamuhay ng matagumpay. Kaya sa tuwi-tuwi na, huwag nating i-reject yung invitation ng Lord. Huwag nating baliwalain yung lagi siyang nag-i-invite sa atin. Lumapit ka anak, lapit sa akin. Sa akin ka magsumbong, sa akin ka magtiwala, sa akin ka umiyak. Sa akin mo ilapit lahat-lahat. At bibigyan kita ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mo sa amin ngayon. Salamat Lord dahil ang sabi mo, lumapit kami sa iyo, kaming mga napapagal at nabibigat ang lubha sa aming mga pasanin. At bibigyan mo kami ng kagaanan. Ang pangakong ito ay may katuparan sa tuwi-tuwi na kami tutugon, Panginoon. Salamat po, kayo po ang kumumpleto ng message na ito sa puso ng mga anak mo. Thank you Lord dahil kinatagpo mo kami sa lahat ng aming pangangailangan. Patuloy mo kaming turuan ng mga kamangamangang bagay about your word, Panginoon. Marami nga po kaming kapaguran. Salamat sapagkat sa mga kapagurang ito, sa iyo lamang kami makakasumpong ng kapahingahan. Sa anumang kabigatan, may kagaanan ka laging kaakibat na kaloob, Lord God. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Thank you, Lord, sa pagsama mo sa amin. Salamat, Holy Spirit, sa wisdom, understanding na nagmumula sa iyo. In Jesus' mighty name, lahat ng blessed magsabi ng Amen, Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Sino po? Pao po. Na-bless po ba ang lahat sa ating word of the week? Amen. So, dadako na po tayo ulit sa isa pang bahagi ng ating parte ng ating gawain. Makibasa po tayo sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So, share ko lang sa inyo mga kapatid na before, yung nag-start ako mag-content, sabi ko sa sarili ko, yung unang sahod ko sa, yun nga, dahil nga nauso yung mga vlog na yan, yung unang sahod ko sa YouTube, sabi ko, ibibigay ko sa church. Which is, nangyari naman, kaya nakapag-provide tayo ng mixer, then nakabili rin tayo ng mga ampli natin na bago. So, tinupad ko siya. Then, ang Panginoon, hindi rin naman nagkulang dahil talagang yung blessing tuloy-tuloy din. Pero, ang naging challenge sa akin dito, ulit, kasi yung sa Facebook na kita ng Facebook na kinikita namin doon, kumukuha din ako doon at binibigay ko dito sa church. Pero, dumating yung time na tinest ko, nakalimutan ko na, hanggat hindi ko na naaalala dahil nga sa mga bills, kasi online siya eh. So napupunta na siya doon agad sa pambayad. Yung dating ginagawa ko na nagtatabi ako, hindi ko na nagagawa. So ang nangyari noon, parang ano ba yun? Humina, no? Lumit yung views, yung kita bumaba na rin. So, na-notice namin ni Kim na, alam mo, tingnan mo yung tingnan mo yung part na hindi ka tapat. Tingnan mo yung kapalit ng
pag-abuso mo ng ganyan. Kasi ano eh, kumbaga wala, kung tutusin, hindi ko na kailangan pakialaman yun. Kasi bukod doon, bukod pa sa video na yan, kumikita ka naman na, or bago mo siya i-upload, kumita ka na. Dahil business nga yun, hindi naman kagaya ng ibang nagbi-video na umaasa lang doon sa kikitain ng video, tayo hindi. So bago natin siya i-upload, kumita na tayo, pero nandun yung heart mo na hindi ka na naging tapat. Kumbaga, ang bigat Lord, kasi may babayaran ako eh. Pasensya ka na, susunod na lang ulit. Diba? So dito pumasok yung o dahil sa kailangan. Yun yung sinasabi ko na may bills kasi ako kailangan bayaran, susunod na lang. Tapos, napag-usapan namin ni Sister Kim na alam mo, hindi ka na tapat sa pagbibigay. Dapat yung Facebook na yan nakalaan talaga eh. Kasi malaking bagay dahil nga nakakapag-unti-unti tayo ng dagdag ng upuan, diba? Malaking bagay. Tapos yung mga expenses na kagaya ng kuryente, tubig na kailangan bayaran, nasusustain natin. At saka yung share ng dahil dito sa lupa na monthly binabayaran natin, sabi niya, ibalik mo yan dahil kay Lord naman yun eh. Or para sa gawain yun. Alam niyo yung nangyari na yung utak mo na naisip mo agad si Lord na ibalik sa Kanya. Iniisip mo pa lang, may sagot na agad siya. Nabuhay agad yung page, nag-viral uli siya, may isang content doon, pumutok agad, oras pa lang, million views na. Tapos yung mga follower niya, umakyat na naman, na dati, gapang eh. As in, buwan, ang mga nadadagdag, 1, 5, gano'n. Ngayon hindi, 30,000 a day na follower ang dumadagdag. Kita niyo yung kumbaga, hindi ka man tapat, pero ang Diyos tapat sa'yo. Talagang binibigyan ka lang niya minsan ng problema, good problem yun kasi kailangan mo lang magising na naliligaw ka na, hindi ka na nagiging sa akin, parang gano'n. Kaya sa Diyos ang papuri dahil hindi naman siya naging kulang sa pamilya ko dahil talagang apaw-apaw ang aming pagpapala. Pero never siyang bilang anak, never siyang hindi nagpapaalala sa akin bilang ama. Kaya tayo po ay magbigay dahil, hindi dahil may kailangan tayo po ay magbigay, hindi dahil kailangan natin ng ganito, ganyan, kundi magbigay po tayo dahil kailangan ng ating gawain or magagamit natin sa gawain kasi hindi naman kailangan ng Panginoon ng pera eh. Diba? Yung lakas na meron tayo, sa Kanya galing yun. What if bawiin niya yun para hindi ka makapagtrabaho, diba? Iitayin pa ba natin yun, mga kapatid? So yung pinagpaguran natin ng ilang taon, mapupunta lang sa bill sa hospital. So dahil anak niya tayo, hindi niya gagawin yun. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Na gusto ng Panginoon, matamasa natin yung pinaghirapan natin dito sa mundong to dahil anak niya tayo. Kaya bilang magbigay tayo dahil hindi dahil sa mga pangangailangan natin dahil alam natin ang Ama always piniprepare niya kung ano yung pangangailangan ng mga anak niya. Kaya tayo po'y magbigay.
So I will take your Pag-pray po natin ang ating ito. Extend po natin ang ating mga kamay. Amang banal na nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan at pagpapalang natanggap namin sa iyo sa loob ng isang linggong ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa hiram na lakas na binibigay mo sa amin araw-araw upang magampanan po namin lahat ng aming mga obligasyon sa buhay, Panginoon. Muling, Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga nagbigay, gayon din sa mga hindi nakapagbigay, upang makapagbigay sila sa mga susunod at maging tapat sila muli sa iyo sa pagbibigay, Panginoon. Sa iyong papurit pagsamba, in Jesus' mighty name, Amen.